Goodbye, Philippines! Babo! O ayan mga kababayan, lilipad na naman ang mag-asawang Ngagba mga kababayan papuntang South Korea. Isang araw lang ang pahinga galing Kuala Lumpur mga kababayan. Pupunta na naman sila sa South Korea para mga kababayan sa kanilang mga agenda. Alam naman natin. Sana nga maganda na ang maiuuwi ni BBM mga kababayan pag uwi niya sa Korea, dahil nung nagpunta siya sa ASEAN mga kababayan sa Kuala Lumpur, medyas! Isang pares ng medyas mga kababayan ang naiuwi niya. Lord. Ngayon mga kababayan, sana magbunga ang kanilang lakad na naman ni Ferdinand Magellan. Ferdinand Marcos mga kababayan, the Junior. Kasama ang kanyang Lord! Sino ba yan? Kanyang First Lady, si Admiral Marcos, Lisa Araneta mga kababayan. Kaya pa ba? Kaya pa bang salbahin mga kababayan ni Marcos ang problema ng ating bansa sa pamamagitan ng paglalakbay ni Apo Lakbay mga kababayan sa iba't ibang countries? Dahil ayon dito kay dating Senador Nicky Cosseteng mga kababayan, nagsiatrasa na daw ang mga investors dito sa Pilipinas. Paano na yan BBM? Akala ba natin lagi kang nagpupunta sa ibang bansa para manghikayat ng investor? Bakit ang sabi nito 600 mga kababayan ayon sa kanya ng pagkaalam ng mga investors, foreign investors mga kababayan, big investors nagsiatrasan sa ating bansa dahil kulelat nangulelat daw mga kababayan ang ating gobyerno sa pagpoprotekta ng mga investors sa ito. Kulelat din ang ating ekonomiya mga kababayan at ang ating gobyerno mismo. Panoorin po natin si dating Senador Nicky Cosseteng. What would you say to the investors, Senator? Investors from China, from Singapore, Malaysia? Etong mga bansa mga kababayan na pinuntahan ni BBM na nanghikayat siya ng investment mga kababayan na mag-invest kayo sa amin dahil maganda dito Sama-sama tayong babangong muli dito. I heard that there are about almost 600. 600 mga kababayan. Ang dami na yan 600 companies all over the world. Potential investors that decided not to come in. Umatras. Ayaw na namin dyan sa kabangagan dyan. Ang dami yan mga kababayan. Yung isa nga lang na investor mga kababayan, pwede nang mag-make or break sa ating ekonomiya. Paano pa yung 600? Wala nang pumapansin sa Pilipinas. Kawawa naman. Tayo ang magsasuffer nito mga kababayan. Dahil lang din kay BBM yan. The foreign investors don't want to get embroiled in this kind of thing. They'd rather go to some other place where they feel. Lalong-lalo na ang nanguna mga kababayan sa pag-anunsyo na kurakot, pervasive ang corruption sa Pilipinas. Amerika mismo. Grabe mga kababayan. Kapag nagsalita yung Amerika, susunod lahat ng bansa. US State Department inanunsyo mga kababayan ang pervasive corruption sa Pilipinas. Paano na tayo ngayon? Palitan na mga kababayan, pag-resignin na ang leader dahil nasa leader lang yan Lahat mga kababayan, hawak yan ni BBM. Maawa ka sa bansa mahiyak ka sa performance mo. Sense of security, where they feel they can do business in peace and not have to face from all levels, from the barangays all the way up to the cabinet and maybe even the president. Who knows? We don't... Galing sa barangay mga kababayan, kukurakutan ka hanggang papunta sa presidente, sabi ni Nicky Cosseteng. Ganyan kalala ang korupsyon sa ating bansa. Yak, BBM. Yan ang legacy mo, Lord. Oh no. As I said, I cannot pass judgment. But the mere fact that we're kulelat ng talaga mga kababayan. Wala na. Nakakahiya na mga kababayan. What a shame mga kababayan na sa buong mundo. Parang, saan ka galing? Where from? Philippines. Corruption. Full of corrupt people. Lord, yan ang tingin sa atin. Kung dati-rati mga kababayan, proud na proud tayo kay Tatay Digong. Philippines! Taas tayo mga kababayan. Ngayon parang yuyuko ka na lang. Tingin ng mga taga-ibang bansa sa ating kurakot. Lord, tayo mga biktima lang tayo Tayo ang haharap mga kababayan sa kahihiyan na ginagawa ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Already is a statement in itself. And the bankers know this. You know, the stock market, tingnan nyo. Lagpak na mga kababayan. Laglag na sa safe zone. We have 38 or almost 40 billion in overseas workers remittances. Pati yan mga remittances mga kababayan. Yung buwis dyan, nananakaw yan.
all that's just gonna get stolen. Kasama yan sa nananakaw. It's very painful. It's very painful. Especially for those who work very hard for their money, it's very painful to see all of these stare at them in the face. And not just, the crime itself is one thing. Oh, yung krimen. Tingnan nyo. Yung binintang nila kay Tatay Digong, mga kababayan, na krimen. JK daw. Diba? Akala ba natin, mga kababayan, kay Duterte lang ang nangyayari? Bakit patuloy pa rin ang nangyayaring mga tumbahan ngayon, mga kababayan? Sana nga kung mag-decide si Marcos, mga kababayan, na bumalik tayo sa ICC, isasali natin siya. Tayo naman ang magkakaso sa kanya. The fact that to this day, there are really no culprits punished. Walang napaparusahan, lalong-lalo na dyan sa mga kababayan, korupsyon dyan sa Pilipinas. Walang napaparusahan. Wala pang nakukulong ni isa. For caught, there's still a slew of denial, and that's, like throwing salt into the wound. Nilagyan lang ng asin, mga kababayan. Sugat ang asin. Hindi lang asin ang parang pinatakan pa ng kalamansi, mga kababayan. Nilagyan, binuhusan ng suka. Aroy. Yan na ang nararamdaman ng Pilipino ngayon. Tapos ang nambubuli pa sa atin, sarili nating gobyerno na ayon kay Chavit Singson Ayon kay Chavit Singson, eto mga kababayan, grabe itong pasabog ni Singson, mga kababayan. Kabilang na ang mga kabangagan. Kabangagan. Panoorin niyo ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Hindi na Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. No, akala natin babangon tayo, mga kababayan. Babangag pala, Diyos ko Lord. Sama-sama tayong babangong muli. Tapos bumangag, mga kababayan. Pero ito, binabagsak na naman tayo ng korupsyon. The same old, mga kababayan, issue. Yung tatak Marcos, mga kababayan, tatak korupsyon. Akala natin, sige, give second chance dahil by this time, magpapakitang gilas sa Tlong Singag ba? Si BBM, si Da Junior, mga kababayan, Ferdinand Marcos Da Junior, dahil, masama ang kanilang imahe dati di ba? Nawag sila mga kurakot, mga kababayan, o ganyan. Siguro papatunayan nila na hindi. Aba, ngayon, mga kababayan, pinatunayan na talagang totoo ang mga akusasyon laban sa kanila. Mas malala pa, tinalo pa na ang kanyang ama, mga kababayan. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At tuloy-tuloy. Ang pinakamasama, bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto Feeling natin trilyon na. Feeling natin, mga kababayan, trilyon na talaga. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Buong buhay niya, mga kababayan, Sa tanda nitong si Chavit, mga kababayan, iba't ibang mga presidente na ang kanyang na saksihan. Pati na si Marcos Sr., mga kababayan. Never in his entire life, mga kababayan, nakakita siya ng ganito kaglalang kurakutan. 8 presidente na ang akin nasaksihan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita Champion, ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Champion! Champion si Ngag-Ngag, mga kababayan. Lalo pang lumala ang pagbaha mula noong umupo ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano laban sa baha. Walang master plan, mga kababayan. Walang master plan. Sa local government o mga governors o mayors. Ang sabi nga ni VP Sara, wala talagang kwenta daw, mga kababayan, hindi marunong magpresidente dahil sa cabinet meeting, hindi talaga nagtatanong, mga kababayan, kumusta na kayo dyan? Bahala na kayo sa buhay mo. O ganyan daw, mga kababayan, bahala na kayo. Bahala na si Batman. Hindi talaga nagpa-follow up, nagtatanong, etong gusto ko etong gawin nyo etong ganyan. Wala. Kapag andon sa meeting, mga kababayan, kain-kain lang. And then, ewan lang natin, after nyan, yung iba nagpapaiwan, tapos grabing tawanan daw, mga kababayan, parang mga baliw. At wala man lang nag-counter-check kung natayo na ang mga ito o hindi. At nabayaran na ito ang gobyerno bago pa lang maumpisahan. Di ba? Kawawa ang ating mga magsasaka. Binabaha pa din at ang kanilang tanim dahil palpak ang flood control project. Palpak, talagang palpak.
bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdaloy ang baha na sumisira sa mga tahanan ng mga pamilyang Pilipino. Buong bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Talaga, ang nananakawan dito mga kababayan, ng mga mahihirap, dahil sila dapat mga kababayan ang mga tumatanggap ng mga benepisyong ito, proyektong ito, matulungan mga kababayan. So supposedly na napupunta sa kanilang mga benefits, wala na, nanakaw ng mga buhaya. Ang administrasyon ito ay gumastos halos 500 bilyong piso para sa flood control lamang. Grabe! Sabi nila may 9,000. In a year yan ha, in a year siguro mga kababayan. Tapos, how much more sa mga previous pa ng mga taon mga kababayan? 800 flood control project. Eh kung ganun, bakit palala ng palala ang baha? Alam mo kung anong sagot ni BBM niyan, Chavit? Ha? That is the new normal. Tanggapin nyo na lang daw ang katotohanan na ganyan na talaga. ganyan na talaga yan. Oh, sabi ni BBM mga kababayan, that is the new normal. Tandaan natin, bumaha na ang talaga pera, daw. ang ating Tapos sila binaha din ng pera mga kababayan. bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. Ang pera di basta-basta nauubos, pero ang pasensya namin ubos na. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon. Ang Si presidente ng BBM Vivingag. Republika ng Pilipinas. Bago pa man makarating sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aproba ang lahat. Di ba? Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program o NEP. Siya ang nag-decide mga kababayan o kung ano-anong mga proyekto ang bibigyan, mga ahensya mga kababayan, o lahat yan sa NEP, under yan sa Office of the President. ang plano kung saan mapupunta ang bilyon-bilyon pera ng gobyerno. May paper trail yan mga kababayan Pagkatapos ng Mas maganda sa NEP mga kababayan dahil ayun, matitrace natin. NEP, ang Department of Budget and Management or DBM, at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamentong ito ay reporting direkto sa opisina ng Presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Oo nga mga kababayan, no? Itong mga maanumalyang mga na-insert mga kababayan, yung mga proyektong mga unnecessary, na klarong-klaro na binababoy na, if ever man lang nakalusot yan, mayroon pa rin control mga kababayan ang niyan, Presidente. Dahil dadaan yan sa DBM mga kababayan, pwede nilang hindi i-release ang pondo niyan. Tapos anong ginawa nila? Pinayagan pa rin mga kababayan. So, ano to, lokohan? Hindi madidispute mga kababayan ni BBM na wala siyang dito. Wala siyang kinalaman sa korupsyon dahil ang lahat ng ito mga kababayan dadaan sa kanyang opisina. Kaya nung naglagay ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, yan lang ang binawas niya. Pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Lahat tapos, ang kalokohan pa mga kababayan ngayon, lang daw, negligence lang daw ang ikakaso kay Romualdez dahil daw mga kababayan proyekto ng hindi gobyerno, daw, wala daw kinalaman sa kurakutan. Lord, flood control project. si Zaldico lang daw. At yan, dumaan sa opisina niya. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pumipirma taon-taon sa General Appropriation Act or ang GAA. Siya talaga. Na batas ang pondo ng bayan. Kaya alam niya lahat ito. Nagulat ako nung sinabi niya sa SONA. Namahiya naman kayo. Bakit kayo? Sinadya niyang linaglag ang mga kasama niya. Dapat siya ang mahiya. Linaglag niya ang mga engineers at contractors para wag nang umabot sa kanya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Siya, command responsibility. Ultimately, ang nagnag. Hindi ba kayo, Mr. President? Siya. Ikaw. Kangag. Ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Kumusta na palang kaso mo, Chavit? Ewan na natin mga kababayan. Mukhang makukulong ito si Chavit Ito ng kanilang susunod na mga kababayan tatargetin dahil
walang mga kababayan, walang bail, plunder, walang piyansa ang isasampa sa kanya. Pero ngayon, pinasok na ng kakorupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. Grabe. At dahil sa pagkukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Weak leader. Yan mahinang leader mga kababayan. Yan ang sabi ni Tatay Digong, no? Sinabihan na tayo mga kababayan na mahina talaga yan, di ba? Ayaw nating maniwala. May tanong ako. May sagot din kami. Bakit hindi imbestigahan ang ICI or ang Independent Commission on Foreign Infrastructure? Lokohan niyang ICI eh. Siya mismo ang niyan mga kababayan, nagtatag niya ng ICI, and then ang purpose niyan ay selective. Marerailload niya mga kababayan. Anytime niya pwedeng anuhin yan, i-abolish yan. Kung gagawa yan ng mga hakbang na hindi ba gugustuhan ni Marcos mga kababayan, abolish yan. Kagaya ng mga kababayan, yung mga hearing na kapag matutumbok na yung sino yung ugat at utak talaga ng lahat, nagugurgor o ganyan. Ang Ilocos Norte na probinsya mo. Alam niyo ba na karamihan ng mga flood control project doon ay napunta sa mga Diskaya? 2.7 billion ang halaga. Ang balita ko ay may mga proyekto pang binabayaran muna bago pa matapos. Grabe! Maliban pa sa mga uncompleted or mga ghost project. Hindi lang yon, mas marami pang flood control project na napunta sa paborito nilang contractor na si Mayor Alcid. Yan mga kababayan. Pinanalo nila yan Councilor lang ata yan mga kababayan, tapos pinanalo nila. Kumelected din. Mahigit 4 na bilyon ang binuhos ng pondo sa kanya. Ang kandidato mismo ng Pangulo at paboritong kontraktor nila. Tinaas ang kamay. Mula ng konsehal pa lang si Mayor. Mula ng konsehal pa lang. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Itbulaga. Kaya hinahamon kita, Mr. President. I challenge you! Ngag-ngag. Anong hamon mo, Chav? Kung talagang tapat ka, hindi yan tapat. unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad. Ayaw nila, Chavit, dahil kung gagawin nila yan, para silang kumuha ng bato pinukpok sa ulo. Bago mo ipasa ang sisi sa iba. Kung talagang gagawin nila yan. Inanyayan ko ang mga kabataan. Si Sandro Marcos, mga kababayan, tatanda yan sa kulungan. Ang mga religious group na pumunta sa Ilocos Norte at samahan ng ICI sa pag-imbestiga sa mga flood control project doon. Magsama kayo ng media para sama-samang babangag. Hindi may tago ang mga pag-imbestiga. Paano ang media? ICI. Paano ang media, Chavit? Baka Marcos na rin. Lahat ng media, mga kababayan. Tikom talaga. Wala kang maririnig no na nagalit ang media, mga kababayan, sa Marcos. Talagang all praises, mga kababayan. Pati na nga si Maria Ressa. Talagang ang silensyo. Parang the best president ever na. Si Renato Babalo Reyes. Ayaw mong sumigaw ng Marcos resign. Babalo. Hindi media si Babalo, mga kababayan Pero reflection yan si Babalo, mga kababayan sa mga sentimento ng media, lagi niya paborito ng media yan dati nung panahon ni Tatay Digong. Kung paano nila ako patatahimikin. Plunder, walang bail. Si Tatay Digong napatahimik na nila, mga kababayan ang kwento. Gamit nito, walang basehang na plunder case laban sa akin. Pilit nila akong sinisiraan dahil pinili kong magsabi ng totoo. Ang totoo tungkol sa korupsyon na nangyayari mismo sa pinakamataas na pwesto ng gobyerno. Ang paggawa lang nila ay gumawa ng plunder case sa akin para patahimikin ako. Patahimikin. Ang nagsampa ng kasong plunder laban sa akin, si Atty. Tilly Cordero. Totoo ba na connected yun kay Lisa? Isang abogadong suspendido. Suspended pa na abogado. So anong niya? Mapapalaan niya. Sino kayo nasa likod niyan? Ng Korte Suprema ng 6 na buwan dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility ng mga abogado. Pumunta po siya mismo sa aking bahay upang humingi ng pera at ang extort pala, mga kababayan. So alam na this. Kung pera lang ang habol niya doon sa pagsampa, mga kababayan, dahil hininga ng pera, posible rin na
nagtatanggap mga kababayan ng pera para sampahan ng kaso si Chavit. Kung mayroon man siyang handler. Kanya ko ng, ang sabi niya, hotel and resort. 20 Wow! billion lang, Mayor. Mura yun. Hotel resort. Kako sa loob-loob ko, mura nga. So, Kahit na mura, maski pa piso yan mga kababayan, pero sa ngalan na ano ang kapalit niyan, ganyan, that is corruption na. Extortion. Ako, pumunta kami. Nung nandun po kami, nakita ko po na maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagbukas mo, makita mo na ng kama. At napakaliit ang bahay, napalaki lang dahil 30 million na yan, hotel and ito resort? sa picture, makita nyo, ang likod ng bahay niya, nag-encroach pa sa River Canal. Para lumaki lang yung bahay na binibenta sa akin. Ang liit. Yun, binenta sa kanya mga kababayan ng 30 million para maging legal ang panghuhut-hut niya. 20 million daw. Di ba pangluloko yan? Ganong klase itong babae ito. Pero ngayon, mukhang may nagpupundo na sa kanya na flood control para lang sirain ako. Pinsan siya ng mayor na tinalo ko sa bayan ko sa Nampakan. Delikado. Mayor Edgar Zaragoza, na siya ang pinaka-corrupt na mayor ng Ilocos Pinaka-corrupt? Pamumuno ng pamilya nila ng 33 years. Halos walang nangyari. Walang bagong building, bagong palengke, or bagong municipal hall. Mga ghost project lang. Ang yun Bakit hindi yun ang bisigahan mga kababayan? Yan ang nakakapagtaka, no? Samang ginawa niya ang mga mag-imbento ng mga ghost farmers. Ghost farmers pa? Ang bayan ng Narvacan ay 44,000 lang. Ngunit sa isang maliit na barangay, nag-register po siya ng halos 65,000 ghost farmers. Grabe. Kung saan 80 farmers lang ang nakarehistro. 80 farmers, 64,000. Yan ang kaso ang dapat atupagin ang ombudsman. 10 years ago, kung pa yan isinampa at marami pa. Pero hindi pa rin iniimbestigahan. Yan ang problema mga kababayan. Yan ang sinasabi nilang nakaparking lang yung mga kaso sa ombudsman. Tapos, kay Boying mga kababayan na fast track. Daig pa yung mga lumang kaso. Kay Boying, grabe. Pati motion for reconsideration, ang bilis. Bakit itong fabricated case laban sa akin ay tinanggap agad? Ganyan sila. Patahimikin ang mga nagsasabi ng totoo at protektahan ang mga magnanakaw. Kung may mangyari sa akin, ikulong man nila ako or patayin, alam nyo na, gusto nila akong patahimikin. Pero okay lang sa akin dahil nakapaglingkod na ako sa ating bansa at nasabi ko na ang mga katiwalian. Tablahin mo, Chavit, yan lang ang alam namin. Kung balak talaga nilang anuhin ka, eliminate sa anumang paraan, tablahin mo ang administrasyong ito. Drag me to hell, kumbaga. Ulitin ko po, payag akong magpakulong kung totoo kung kasama sinabangag ko na may kasalanan ako. Ako po ay isang tao na may isang salita. Siya wala, si BBM mga kababayan. Kaya sinungaling ka. Andrew may prinsipyo at may isang salita. Singag-ngag daw mga kababayan, Lord. Sana po magising na tayo. Ilang beses ba natin... matagal na kaming gising. Ang hindi pa nagigising mga kababayan, yung supposedly nagtatanggol sa atin. Alam nyo na kung sino yon. Alam nyo kung sino yon. Mga dapat kumilos na mga kababayan. Wala, natulog na din. Nabulag na din mga kababayan. Pagbibigyan ang isang pamilya na magnanakaw sa kaban ng bayan natin. Magnanakaw. Never again. Never again to Marcoses. Never again. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Ang panluloko nila. Ito ang pagkakataon natin dahil alam na natin sino ang totoong mastermind. Matuto na tayo. Piliin natin ang katotohanan kahit mahirap. Pilitin natin yung tama. Huwag tayong matakot. Huwag matakot. Dahil laban natin ito sa mga korap na opisyal ng ating bansa. Mga kababayan, hindi tayo bobo. Hindi tayo bobo. Si Pacquiao lang naman mga kababayan ang umamin na bobo sa kanyang advertisement. Bobo ako. Oo, bobo. Ano ba yung ni Pacquiao mga kababayan sa bobo niya? Meaning? Pero totoo mga kababayan, akala natin biro lang yun. Totoo sa kanyang advertise na unamin niya bobo ako tapos mayroon siyang ibang meaning. Nahay nako, Pacquiao, Paksiw. Hindi tayo pipi. Hindi tayo pipi. Sa mga kababayan, sa ibang
dialect, bastos yung pipi. Panahon na para sabihin, tama na, Tama na. sobra na. Sobra na. Kaya nga, Resign bangag. hinihiling ko sa inyo lahat, sama-sama tayo. Tayo babangon. Hindi na babangon. Hindi lalaban, mga kababayan, laban sa mga Na bangag. ito para sa ating bansa. Huwag Itbulaga. natin hayaan ang ICI na binuo ang Pangulo mismo ang magdikta ng limitasyon na investigasyon nito. Dapat Wala payagan tayong magagawa no? Unless andyan pa yan si BBM, mga kababayan, talaga. Talagang babalahurain lahat ng mga ahensya, mga kababayan. Kaya kung 2028, dyan ba? Kaya pa ba natin? O, ngayon pa lang manawagan natin mag-resign, mga kababayan. natin ibang grupo na malayang makapagtanong tulad ang mga nangyayari sa Ilocos Norte. Huwag natin hayaang protektahan nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak. Wala at na higit nga. pa lahat, ang Tambalos-los, Pangulo mga kababayan. Wala na si Tambalos-los. Negligence lang ang mga kababayan. Kaso. Lumalabas na po ang katotohanan. Huwag natin hayaan ang mga nakaupo ang mag-ayos ang problema dahil sila mismo ang may gawa nito. Hindi po darating ang pagbabago kung iantayin lang natin. Kailangan natin itong ipilit, itulak at ipaglaban. Ipaglaban. Una, sa ating magsasaka at manggagawa, ang pawis nyo ay bubuhay sa bayan natin. Kaya maningil kayo ng hustisya. Sawa na tayo sa pangakong paulit-ulit. Bilyon-bilyon na ang nagastos pero hanggang ngayon, kayo pa rin ang nalulunod sa bukid, sa baha at sa kahirapan. Kayo lang ang nalulunod. Tayo. Kalawa, Anyway, hindi nalulunod dito sa Chabit. Mayaman ito sa kabataan, magkaisa kayo. Mapayapa, ngunit makapangyarihan, pagkikilos na sabay-sabay. Sabay-sabaw. Ang kinabukasan nyo ay dinanakaw nila. Talaga? Kaya paglaban nyo, kapag nagkaisa ang mga kabataan, kayo ang magiging pinakamalakas, pinakapangyarihan, na hindi makapigil ang katotohanan. Tapos sasabihin naman nila, mga kababayan, Pangatlo, gusto nyo matulad lang daw sa Nepal. Hindi talaga malayo matulad sa Nepal kung hindi nyo titigilan yung pagnanakaw ninyo, mga animal kayo. Lalong-lalo na pagbabalik sa mga walang pera na mga kababayan. Matutulad talaga yan sa Nepal. Politiko, kalimutan na natin ang kulay, kalimutan natin ang mga partido. Hindi namin makakalimutan yung kulay dilaw, mga kababayan. Yak. Yan ang mga salot At ambisyon. Hindi na ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa danggal ng ating bansa. Dangal, hindi danggal. Kung kayo maglingkod sa ating bansa, magsalita na kayo ngayon at magsama-sama tayong lahat. Forever. Tandaan ninyo, maging silensyo. maalala ng bansa ang mga tumindig para sa katotohanan. Ang mga duwag at hindi nagsalita at ang mga sumusuporta sa mga korap ay makakalimutan ang sambayan ng Pilipino. Pangapat, sa ating pulis at sundalo, nanumpa kayo na yan mga kababayan, yung mga tagapagtanggol ng bayan. Ano ba yan? Sino pinagtatanggol? Mga politisyan? Mga kurakot? Ha? Sino pinagtatanggol ninyo? Tanggol ang Republika, hindi ang mga korap na politiko. Kapag ang mga tao ay nagprotesta ng mapayapa, ang tungkulin nyo ay protektahan sila. Hindi pigilin. Binabato Ayon mismo sa ating saligang batas, Section 3. Article 2, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Ito mga kababayan, nauna pang nakulong ang mga nagpuprotesta. And then, ewan na natin kung lahat nakalabas sa mga kababayan dahil yung iba grabe, inciting to sedition ang talagang kinaso. Bulok sa bilangguan, mga kababayan. Malinaw, hindi kayo protector ng Pangulo at kanyang korap na gobyerno. Kayo ang protektor ng taong bayan at ang ating bansa. At panghuli, sa sambayan ng Pilipino, magising na po tayo. Huwag na nating hayang ilibing muli ang katotohanan. Itapon na sa West Philippine Sea. No? Sawa na tayo sa kasinungalingan, sawa na tayo sa pangurakot, humingi tayo ng pananagutan. Imbestigahan ang Ilocos Norte, imbestigahan ang bawat proyekto, bawat pangalan, walang exempted, walang kamag-anak,
walang kaibigan, Wala ka mag-anak pero si Sandro Marcos, imbestigahan din. walang kroni, ilang Tapos si Sandro Marcos, mga kababayan, no, hindi matunawan kay Pulong. Bakit hindi niya i-explain kung saan daw ang 51 billion? Ay, nako, mga animal, mga kababayan. Duterte na naman ang kanilang, binibira. Mga akla talaga. Diyos ko, Lord. ang bawat ghost project, bawat perang ninakaw sa kinabukasan ng ating mga anak. Kung ang isang leader ay hindi kayang akuin ang kasalanan ng kanyang gobyerno, mas mabuti pang magbitaw siya kaysa ipagpatuloy ang panilang sa bayan. Huwag niya na sa panilin lang, pambubudol talaga mga kababayan. Patuloy pa rin ang pambubudol. Nang antayin magalit pa ang tao. Baka nagalit na nga ang mangyayari sa kanya. Nagalit na nga kaysa tatay niya na pinatalsik ang buong bansa. Ng buong bansa. Tayo, magsalita tayo, kumilos tayo ngayon. Bago pa maubos ang kaba ng bayan. Gawin natin ilaw ang ating kinabukasan. Ang sabi nila actually mga kababayan, ubos na, wala nga tayong savings. Kaya nga tayo nangungutang mga kababayan. Ang sabi nila na di bali daw maubos daw mga kababayan. Sabi ng mga bangag, andali lang naman daw mangutang. Utang lang ang isip mga kababayan. Totohanan. Anyway, ang utang na yan, hindi naman tayo nagbabayad Hindi yung mga corrupt na politician ang nagbabayad mga kababayan, kundi ang taong bayan, sambayan ng Pilipino, nagbabayad ng utang na yan. Sapagkat bawat pera, ninakaw at bawat proyektong pinabayaan ay may kapalit na luha, gutom at buhay ng mga Pilipino. Buhay. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Manong Chavit. Mabuhay mabuhay ka Chavit. Mabuhay ka. Grabe no. Si Chavit ngayon mga kababayan wala. Parang susunod yan ni Kibuloy na ibubulok nila. And then yung binenta ang nag-ugat ng mga kababayan dahil si Chavit nagbenta nga siya ng palugi doon sa lupa niya mga kababayan para magamit sa kanyang municipality. And then yun ang kanilang ginamit na issue mga kababayan na na overpriced. Tapos, magkano nga lang ba? 10 hectares mga kababayan, tapos 120 million. And then, nasa sentro mga kababayan ng 120 million nga ba yun, Chavit? 10 hectares? Ang laki ng 10 hectares mga kababayan, ha? Nasa sentro ng isang town. Meaning, ang mahal na yan mga kababayan. Ang sabi ni Chavit, kung pagbabasehan mo talaga yung actual na value niyan, bilyones daw mga kababayan, bilyones. Lugi pa nga siya. 90% daw ang lugi niya mga kababayan, pero binenta niya nila na palugi dahil gusto niyang magamit din ng kanyang municipality mga kababayan para ma-develop. Kung hindi niya binenta yun mga kababayan, pwedeng bilyon na ang halaga niya ngayon. Bilyones na. Tapos ngayon, siya pa ang madidisgrasya mga kababayan, makukulong habang buhay. Plunder yan ha, habang buhay. Pwede na ipilit ang plunder ngayon mga kababayan dahil alam niya naman hawak nila lahat. Kawawa si Chavit. Kaya tablahin mo Chavit, kung mayroon ka mga hawak dyan na mga ebidensya, ilabas mo na. All out na. Gusto nga natin mga kababayan, kung mayroong alam ito si Chavit doon sa pulburon issue. Si walat niya. Go Manong. Ikaw lang inaasahan namin. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.